Pinaiyak na tayo ni Steve sa kanyang prayer. At ngayon, pinatawa naman tayo ni Ayan sa kanyang introduction. Okay, so, ano po? Praise the Lord. So, tayo po yung mukat manalangin. Nakilang Diyos, maraming salamat po muli sa umagang ito, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang purihan, mapasalamatan sa lahat ng aming mga gagawin. Panginoon, sa lahat ng aming mga pag-uusapan, Panginoon, ang iyong mga salita, Lord God, ang siya magturo sa amin kung paano kami mabuhay ng karapat-dapat at kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa Santong Espiritu na patuloy na matabay sa amin at hindi kami iniiwan, Lord God. Salamat po sa kanyang patnubay, Lord God, at sa Lord God, maging focus ang lahat ng mga salita na mamutawi sa bibig ng iyong lingkod sa umaga ito, Panginoon. Sa iyo po lahat ang papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God! Sana po nga, ang tayo masyado serious, lalo ko pong kakabahan. Okay, so sa umaga po ito, meron tayong pag-uusapan ng mga ebidensya. Amen. So, sige po, umpisan po natin. 2 Corinthians 3:18. Sabi po dito, okay, so nakikita naman po natin, no? But we all with unveiled face, beholding us in a mirror, the glory of the Lord are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. Ngayon, alis na ang talubong sa ating mukha. Amen. Nung hindi pa tayo Kristyano, may talubong po tayo. Amen. At nung maging born again po tayo, inalis po ng ating Diyos ang talubong ngayon. At sabi po dito, tayo lahat ang nagiging sinag ng kaninningan ng Panginoon at ang kaninningang iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating ngayon upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Amen? Praise God! So, ang sinasabi po dito, gusto ng Diyos na lalo tayong maging maningning. Amen? Kaya nga po, mag-aaralan natin kung ano ba yung mga pagbabago na ginawa na ng Diyos sa atin pagkatapos po natin siyang tanggapin. So, dito po, sabi niya dito sa sinulat ko, at bilang mga anak ng Diyos, as we go on in our Christian life, meron tayong mga nagiging pagbabago sa ating buhay. Amen po ba? Hindi po tinanggap natin ng Panginoon tapos 10 years ka nang nag-a-attend, yun ka pa rin. Amen. Hindi po ganun. Amen po. Pagkatanggap po natin sa ating Panginoon, kung ipamumuhay po natin ang kanyang salita, tayo po ay unti-unting nababago. Sabi po dito, ang pagbabago, transformation ng isang Kristiyano ay hindi po pare-pareho. Amen. Minsan may instant. Parang instant noodle po. Instant na pagbabago, no? Kami po nung born again kami ni Pastor, nagsisigarilyo pa po kami noon at nagmamadyong. So sabi ko, pagkatapos kong mag-attend, hindi ko na ulit gagawin yun. Ganito guys, instant na pagbabago po. Amen? Kapag naman po kayong malungkot kasi 4 po yan. Hindi pa lang po yung una instant. Tapos meron pong napakabagal namang pagbabago, no? Yun po bang ang tagal ng Kristiyano pero parang hindi alam na Kristiyano siya. Kahit sa bahay, hindi mo ma-feel na siya ay Kristiyano. Okay? Tapos, meron naman po yung unti-unti. From glory to glory, unti-unti nakikita sa iyo yung pagbabago. Kung ikaw ay naninigarilyo ng isang isang araw, nagiging dalawa na ilan po ba yung stick ng isang kaha? Ha? 20? So, nagiging 10 na lang. Tapos, nagiging 5, nagiging 2, nagiging 1, hanggang sa mawala. Amen. Hindi naman po tayo malupit dito na agad nawawala. Amen po. At tapos po, yung isa naman, walang nagbabago. Kasi po, hindi natin dinidesire talaga na magbago. Gusto lang natin ma-attend tayo, makinig lang ng salita ng Diyos. Amen. Mag-enjoy, nagpapupuri, lumundag, sumaya, pero labas natin, yun na naman tayo. Walang pagbabago. Amen. At hindi po ito ang desire ni Lord sa atin. Amen po. So, ngayon po, meron po tayong pag-aaralan. At sabi po dito, dagdag ko lang, no? Makikita natin ang mga pagbabago na nangyayari sa atin sa patuloy na paglakad natin sa ating buhay Kristiyano. Amen. Kasi po, ang tao parang kung, may expectation. Actually, po
word ni Lord, wala pong expiration. Ang tao lang po ang naglalagay. Kaya nga po ngayong gabi, papaalalahanan naman po tayo kung paano. Ngayong umaga, alahang gabi. Kasi nag-share na po ako 2 times sa gabi. Okay? So, paalala lang po ito. At ayaw naman po natin magsalita ng mga malalalim na turo na minsan hindi naman natin maintindihan. Kaya mababaw lang po ito. Basic lang. Actually, narinig na po natin ito. Pero bakit? Sabi ko kay Lord, nung gawin ko po ito, Lord, bakit po ito na naman? Hindi ba po, Lord, parang sinyer ko na ito, di ba? Nung nag-share ako ng evening, 4 na M, magbasa, maglibahagi, magpahayag, tapos magdala. Parang ganito rin po ang concept niya, pero iba na. Ebidensya naman po ito na may nagbago sa atin. Amen? So, unang ebidensya. Yes. 5 po yan. 5 po siya, no? So, una po, doon tayo sa una. Okay? Yan. Loves to read God's Word. Yan po ang unang ebidensya ng ating pagbabago sa ating Panginoon. Amen? Gusto nang mabasa ang salita ng Diyos. Kasi dati, nabobore ka, nung bago ka pa ng Kristiyano, hindi ka pa Kristiyano, hindi mo maintindihan. Ngayon, gusto mo na siyang basahin. And yan po ang unang ebidensya. Kaya nga po dito sa kaya nga po, sinabi natin word muna, primarily, kasi, sinabi ko nag-post muna sana. May patalag sa no? Dahil dito po nakasalali ang paglago natin, yung word. Amen? At sabi nga po ng Bible, we shall know the truth, and the truth will set us free. No? At sabi nga po, hindi lang po every Sunday ang word ni Lord. Amen po. Kasi minsan nabubuklat lang po natin yung Bible Sunday. Pagkatapos ng Sunday, sarado na naman. Umpisa na naman, next Sunday. Kaya nga po, hindi tayo nagkakaroon ng transformation. So, sabi dito sa Psalm 119, 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Amen? Ganito po ba ang paglasa natin? Sa salita ng Diyos, sweet po ba? Amen? Sweet po ba? Sweet po ba? Amen. Kasi po ang tao pag ginuulit-ulit parang natatandaan. Sabi ko nga po kanina, sa Sunday school kasi meron po kaming pag-aaral na boldness, courage, and backbone. Sa Joshua 1:9 po, sinabi patuloy ni Lord doon, 3 beses. Kaya inuulit-ulit ng 3 beses para matandaan ng tao. Kasi tao po likas na palilimutin. Amen po? Palilimutin din po ba kayo katulad ko? Okay. At sabi po, dapat ito po yung maging pananaw natin sa word